Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aris. This reading is for you. Tingnan natin na iyong second half ng January 2026. Maraming salamat muna kay Sir Ronald Balbuena, WZ7, letter T sa iyong thanks donation, Sir. Ronald Balbuena, WZ as a zebra, 7, letter T sa iyong thanks donation. Asa ka mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, asa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo mo na energy mo lang talaga, ang gusto mong makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Basta general reading tayo ha, vice versa. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas dito sa baraha para magkaroon din ka ng idea kung ano mga bagay na need to aware or to alert. Siyempre, kung gusto nyo na positive lang, ang gusto nyo marinig, hindi itong channel na to para sa inyo. We have the bear. Danger, especially in money matter. Mag-ingat kayo pagdating sa money. Ibig sabihin, pwedeng kayo is maloko, ma-scam, or madaya, or hindi kayo mabayaran. No? Or may mga pangliling lang na pwede rin pagnanakaw, no? Sa nakita ko to. Pwede rin ito sa mga idea when it comes sa mga trabaho mo, ganyan, mga connection mo. Ingat na lang din, ano? And syempre, disappointment in a friend or a lover. Yan, magkakaroon, kasi flower siya parang nalanta, diba? Magkakaroon ng mga disappointment related sa kanila, no? Or pwede rin naman na sila ang magiging cause or sila ang magiging dahilan ng related to your money. Pwedeng ganun. Kaya magkakaroon ng mga disappointment or pwede rin ito sa mga kasamahan din kasi sa trabaho, no? Mga tao na ayaw sa'yo. Ganyan. Maaring nahandoon yung point na ayaw rin nila kasi magpatalo pagdating sa'yo. Yan. Ang nakita ko, nahandun sa point na gusto kanilang mawasakin. Become the broken bridge. Ganyan. Parang halimbawa masaya ka. Halimbawa lang masaya ka. Ayaw nila makita kang gano'n. Wawasakin nila yan. Siyempre, may mga unsuccessful outcome to a problem ang nakikita ko dito, no? Yan, yun maaaring yung mga iniisip nila pagdating kay Bird at kay Broken Bridge. Ayaw nila na magiging okay ka. Ingat na lang din, ano? Tanda mo, nakakita pangil niya, no? Okay, you will receive a gift or maybe is may blessing na darating sa iba sa inyo, gift man yan, or pwedeng ikaw yung magbibigay ng gift, no? I-vice versa mo. Or kung saan magagaling yung gift na yan. Halimbawa, mga gift, mga parangal, mga recognition, kung ano man yan, o pwedeng gift na kung may mga flower, kasi nalanta na si flower, ganyan, mga ganyan. Kung paano niya ibibigay yung gift na yan. And stepping into a new experience, may mga bago kang tatahakin this time. Maaring this is one of the gift na bibigay sa ng universe. Yan, mga opportunity or mga ideas man yan or mga pagsubok na bagong darating sa buhay mo. Mag-ingat din kayo when it comes sa legs kasi pwede kayo is may mga maganap o mangyari sa legs mo. Maipit ka, madaganan ka, or magdugo ka, madapa ka, mapulikat ka, magka-goat ka, o kaya mamanhid, or kung ano man, ikaw or someone into your life. Makagat ka nito ni bear or aso. No, ingat din. You will be playing a different role. O may mga bagong role na gagawin, ano? Sa nakita ko to, handito na rin yung, ibig sabihin may mga pagbabago. When it comes sa legs and heart kasi is pagbabago ng buhay. There's a changes happen into your life. Kung tinan mo, this is the sun. So, iba sa inyo, halimbawa, dati ang trabaho mo dati nasa section 1 ka. Ngayon, is magkakaroon ka ng level up. Example lang yun o kaya naman may mga bagong role ka na gagawin, di ba? Halimbawa, dati halimbawa lang, ano ba? Dati taga-alaga ka ng mga hayop, halimbawa ganun. O tapos ngayon is dadagdagan mo siya para magta-try ka ng mga new experience in life at gagawin mo yun. Pwedeng ganun, no? Kung ano may mga gusto mong idagdag. Kung ano man yung difference. Kung halimbawa, artista ka, di ba? Mga ganun, may mga different role ka na anuhin. O kaya dati ano ba? Dati yaya ka, ngayon hindi ka na yaya. Gaganap ka na bilang hindi, pareho lang pala yun. Magulang, pwedeng ganun. O kaya, halimbawa, kung may ikakasal, di ba? Dati single ka, ngayon, ano ka na? O,
Married ka na, dati wala kang anak, ngayon magkakaanak ka na, o di tatay ka na, o yung mga ganun. Example lang yun na para mas maintindihan nyo. O di ba, change for a better. Transformation is coming talaga sa iyo, no? Ibig sabihin, pagdating dito, magkakaroon ng transformation sa iba sa inyo. Kasi bulaklak to and butterfly, parang handoon na yung mga exploration or may mga progressing situation ako. Also, this a growth, no? Sa nakita ko dito. Parang lalabas ka na rin sa iyong comfort zone at may mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Success assured with the good plans and hard work. Dito sa sitwasyon na to, yes, ang nakikita ko sa dito is merong ka uli, kasi dito sa new, meron ka uling gagawin na isang sitwasyon o may gagawin kang bagong experience or ideas man yan o may mga magaganap o mangyayari sa'yo na ito is maaring paplanuhin or need mong planuhin maigi or pagtitingnan ko dito is yun, something changes happen or need to change, no? Para magkaroon siya ng successful. Dito kasi we have the sun and the golden egg, ibig sabihin, magiging maganda kung magkakaroon ka ng plano at ibibigay mo effort and hard work mo doon is magsasuccess siya. Ibig sabihin, ma-achieve mo yung golden egg na ito, no? Handun yung paglilimlim din ng isang sitwasyon. Baka iba sa inyo, may mga buntis, may mga anak, naku, baka ito na yung different role mo, o kaya naman is, you are thinking about something pregnancy, o kaya kung sino man yan na bububuntis or manganganak, or may alagang hayop mo man yan, or a person man yan, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo, no? Or thinking about something pregnancy, kasi we have the butterfly, ibig sabihin, is, kailangan mo rin magpahinga. No, you need to take care of yourself para maging butterfly ka at para magkaroon ng fertility, o yan, para mangitlog ka na, yung mga ganong sitwasyon, ano, sa iba sa inyo. Or kung ano mga opportunity na ito na magsasuccess itong golden egg na to, ha, ang nakita ko sa inyo. Congratulations in advance. Ay, may egg ka na naman. Dami naman darating sa'yo. Nalo. Sana mo, wag naman ito ano ha, yung mga babae o lalaki, yung nambababae o lalaki, wag naman sanang ganun. Pag iba sa inyo, may makikilala kayong mga new person sa buhay nyo. Emotional, secure, loving family is important to you. Ito talaga yung ano, no, kasi nest and nest, di ba? Hindi yung take good care when it comes sa family mo, sa mga mahal mo sa buhay talaga na doon. And you want to make sure talaga na magiging maganda ang kanilang pamumuhay. Importante sa iyo, no? Andito rin may mga bagay na gusto mo talagang ibigay sa kanila or sila sa iyo, vice versa, yung nakikita ko dito. Kumbaga, hindi mo lang sila tinitingnan as a white egg. Kumbaga, sila is golden pagdating sa iyo, no? Yan. And also, kung titingnan ko rin dito sa iba sa inyo, pag ito pinagsama-sama ko, may mga tao na talagang sobrang pinapahalagahan ka at minamahal ka. Yan. Kumbaga, andun yung sitwasyon na hindi lang basta-basta ka sa kanila. You are like a golden to me. Parang nandun sa point na yun. Iba sa inyo ha, may mga makikilala kayong bago. And yung iba sa inyo is, syempre, pwede tong vice versa, di ba? Pwede na ikaw is meron kang tao na talaga naghihintay at naghihintay ka ng tamang panahon o tamang pagkakataon or someone into your life, ganito ha, na hinihintay mo talaga na dumating yung panahon na yun na baka naman magsimulang muli, diba? Yung mga ganun, baka naman na ako naman ganyan, baka naman sakali na magkaroon na napakabago, yung mga ganun sitwasyon. Siguro man naintindihan yung sinabi ko. Tingnan natin. Ate, ko lang nakaintindi. Oo nga mukha nga Tingnan natin. Or may mga hinihintay kayong mga bagay-bagay o sitwasyon to success kasi ang dami niyang ness. No? Ayan. Baka naglilimlim kayo. Yan, may mga hinihintay na successful in life. Energy. Itong mga ang daming lumalabas at lumalaglag. Energy mo. Okay, energy mo. Ang nakikita ko sa'yo dito, dumataan kayo sa justice or a law or a judge, parang ganon. Ako nakikita sa inyo. Or may mga kakausapin ka na parang mga interviewing, ano ba dito? Advisor, ganyan.
teacher, mga ganun siguro, no? O kaya mga mahilig magpayo or tagapayo. Okay, ang energy na nakikita ko sa'yo dito is nahandoon yung situation na, yan, may mga offering situation kasi ako na nakita dito, no? Makaka-receive ko siguro ng mga offering situation or tulong or payo or may mga tao na maaring lalaki, no? Na kakausapin ka or ikaw ang kakausap dito also, no? Ang energy rin na nakikita ko dito sa'yo is may mga naiisip ka daw na isang situation into your life. Parang there's an idea or there's a creative idea na you want to make it real. Parang nandun ka sa point na yon. Sa nakikita ko dito, na handun din yung sitwasyon mo na you try to make it balance kung ano mang sitwasyon na meron ka sa ngayon dito, no? Parang handun din yung pagiging respectful mo o handun yung respeto nila sa'yo. Hindi naman lahat, pero there's a respectful situation ako na nakikita dito, no? Sa surrounding mo. And then also, you always use your head when making a decision making sa buhay mo. No, andun ka talaga sa nakafocus ka, hindi ka nagpapatalo when it comes to emotions. Kumbaga is para sa kasi sa sarili mo, alam mo sa sarili mo na tama yung ginagawa mo, no? Alam mo sa sarili mo na na parang pinag-iisipan mo rin kung magiging sa ngayon kasi parang nakikita ko na you valuing any situation into your life. Yung mga salita mo, yung mga decision mo, yung mga actions mo, yung mga gagawin mo this time. Nandun ka na sa point na yun na parang nagkakaroon na sa'yo ng mental clarity na itama yung mga mali or hindi magkamali or hindi maging maganda yung bunga in any situation. Nandun yung pagiging fairness, no, nagiging hindi unfair, nagiging fairness ka this time sa paligid mo. Yun ang nakikita ko sa yung energy mo. And you always have a faith, no, sa iba sa inyo. May mga bagay ka na rin kasi na gusto mong itama, nandun ka sa point na yun. Parating kay Aries. Nandito ka sa mga bagay na may mga iniisip ka rin, no? Pag-iisip. It's more on pag-iisip. Na gusto mong aksyonan dito sa sitwasyon. Parating sa iyo. About the sun. Sun ko. Oh, the 10 and Pentacles. Oh, okay, parating sa iyo. Naghati bigla Okay, parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is there's a new horizon happen into your life. Hindi siya ganun ka-successful pero hindi ko naman sinasabi na perfect. But there's a new horizon into your life. No, hindi pa rin naman yung blessing. Kasi ang nakikita ko sa dito, the more that you are shining or the more na nakakaangat or aangat ka into your life, may mga tao na hindi nila magugustuhan yun. Sa nakikita ko dito. Napapasok sila sa iyo. Ganyan. Kaya nakakagulo sila at ayaw nila na maging okay ka sa buhay. Ganyan. Kaya andun yung mga tao na to na hindi nila kayang ma-accept kung sino ka talaga, no? Yun. Nagkakaroon sila ng self-questioning sa sarili nila. Bakit ganun? Bakit ganyan? Si Aries, parang nandun sa point, no? Yan, nagkakaroon ng mga disagreement, battle, gulo, or hindi pagkakaintindihan, matataas ang ego. Nandun yung mga conflict, maliit o malaki man yan. Talagang hindi stable yung situation. Talaga may mga taong hindi ka talaga gusto. Parating din sa iyo is there's an abundance, tulad ng sabi ko kanina, may mga abundance, prosperity, may mga tao, kasi malalaman mo raw yung mga tao na kung sino talaga yung very loyal pagdating sa iyo. Kung sino yung mga tao na talagang pwede mo pagkatiwalaan to your life. Yan ang sinasabi sa iyo. Parating din sa iyo is meron kang marireceive na isang news, communication, or maybe a project, or pwede rin kasi ito is related, kasi may offer siya, no? Pwede rin siya related sa mga opportunity na magiging stable ka doon. Yun. Halimbawa, magsa-sign up ka ng contract, o kaya may mga project or idea ka na you want to pursue
Yan, merong victory and success na magaganap sa buhay mo. Hindi man siya this year or after a month or a weeks. Ako nakikita sa iyo sa iba sa inyo, pwedeng ito is mangyari by the next year or pwede sa iba sa inyo is mangyari ito before ending ng 2026. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. No? Pero sana mangyari na to, di ba? Pero kung gusto mo talaga mangyari, pursue it. Kasi nagkaka-blockage ka kasi, no? Dito, may blockage siya. Yun, may mga kailangan pang ayusin na gusot sa nakikita ko dito para mas more na maging stable yung life sa nakita ko. And magkakaroon din ng mga pag-uusap or pag-uusapan related to a territorial. Ganyan. Territorial, money, also family, no? Tsaka, o kaya mga mana. Ganyan. Or mga house, ganyan sa nakita ko dito. Anak, baba ka muna, anak. May mga pag-uusapan related doon. So, iba sa inyo may alaga kayong aso. Meron din abundance at saka may mga celebration coming. Dapat iwasan ni Aris. Ay, hey. Alam na yarn. Ano naman. Okay, dapat mong iwasan. Yung hindi ka daw makapag-let go or yung hindi mo i-let go yung dapat i-let go sa buhay mo. Yan. Kung sa may third party, yes. Yan. O kaya yung pumasok sa isang sitwasyon when it comes to a third party or being an option o magkaroon ng option sa buhay, yan, iwasan mo yun. Iwasan mo rin yung hindi ka magkaroon ng paninindigan sa buhay mo in a good way. Iwasan mo rin na akuin yung responsibilidad ng ibang tao. No? Kumbaga, wag mo akuin yung na pwede namang hati-hatiin yung responsibilidad na yan. No? Yan, wag lahat. Kung may mga need i-let go, need to change, kung ano man yan, paano mo siya i-fix, no? Iwasan mo rin na, syempre, yung mag-give up in life or mapanghinaan ng loob, ang sinasabi rin dito. And then, iwasan mo yung, kung alam mong nasa tama ka naman, tandaan mo palagi pag nasa tama ka, diba, manindigan ka. Yan, protektahan at depensa mo din yung sarili mo. Pag nasa tama ka ha, pero kung because of the ego lang, naku po, iba na yon. Yan, iwasan mo, syempre, yung pagkakaroon ng frustration, pag-isolate, or yung mga cheating situation, cheating ng pangloloko o panglililang ng karelasyon or mga kaibigan o mga nakakasalamuha mo. Yan, ang sinasabi dito, yung mga chismoso at chismosa, umiwas ka, or sumausaw doon is hindi rin good. Yan ang iwasan mo, no? And syempre, you need to enjoy your life din, no? Ang sinasabi din ito, para makagaang ng iyong nararamdaman. Kung kinakailangan mong, yan, punta ka sa, mag-go out ka muna, yan, mag-chill-chill kayo together with your someone who's connected na pwede kang samahan, yun. Enjoy life, no? Enjoy life lang. In a good way, syempre, in a good ano sabihin mo, enjoy life lang. Ano pa naman ito? Yun. And wag ka daw magmamadali. Don't maging impulsive. Tsaka, wag mag-rush. Yan. You need to trust to your intuition to make a decisions right and be patient to make a choices. No? Tingnan natin ang love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kung sino man ito, pamilya. Aries in love. Huwag niyong pilitin, vice versa tayo, kung hindi nyo energy ito. We have the Ten of Pentacles. Pwedeng iba sa inyo is related sa pamilya. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, ay ganun po, universe, may tao dito na, pwedeng ikaw rin ito, no, or someone, o pwedeng vice versa kasi, no, may tao dito na matagal lang may gusto sa'yo, or may lihim, na-blurt ako, may lihim na nararamdaman sa'yo noon pa. Hindi lang siya makapagsalita. Yun. Ang nakikita ko sa'yo dito.
And then, or maybe this is you, no? Yan. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, kung nagkahiwalay kayo nitong tao na to, maaaring pamilyado na ito sa iba sa inyo. Or maybe, yan din yung pagiging matagal nyo na ano, yung relationship. Pwedeng 10 years kayo, 11, 2, 13, 1 year, 6. Yun na nakikita ko sa iba. No, kung how many years man yan or months, no, ang nakikita ko dito, gano'n na kayo katagal, pero nagkahiwalay pa rin talaga. Kasi why? Nagkaroon ng paglilihim. Ako nakikita dito, there's an ending. Talagang biglaan lang talaga yung nangyari, no? As in, biglaan. Kumbaga, dumating naman din talaga sa point na isa sa inyo is dumating sa nagbulag-bulagan talaga siya. Pero wala talaga, no? Andun pa rin talaga na destiny yun eh, no? And then, isa sa inyo is still reminiscing the past or pwede na naaalala ka pa rin itong taon to or maybe namimiss ka. Vice versa. Yun na nakikita ko. Maari may nalaman ka rin sa kanyang katotohanan o nalaman mo na player pala siya or pag nagsinungaling itong taon to. Yes, nagkaroon ng attraction sa iba, no? Pero ang sabi niya dito, hindi naman siya nag-a-action dito. Sa nakita ko dito, maaaring may tao na nagbibigay sa kanya ng advice, babae, o pwedeng itong babae na to is yung kanyang connection din. Sa nakita ko dito, pero they thinking of you. Kung ako, kasi gusto niya rin thinking of you, pero hindi yung, magkakaroon ka ng connection siguro in a past week or itong darating na week, baka magkaroon ka ng connection itong taon na to. Yan. Sa iba sa inyo. Pero yung iba dito medyo may kaba. No? Hindi niya alam kung tatawagan ka niya, iti-text ka niya o gano'n. Hindi niya alam eh. Vice versa tayo ha. And then kung kayo naman is in a relationship, yes, stable siya. Yun nga lang siguro medyo salungat, no? May salungat situation. Pwedeng magkaiba kayo ng edad or magkaiba kayo talaga ng ugali or may mga blockage in this relationship. Pwedeng iba sa inyo is pamilyado na or may ibang karelasyon lalo na kung may mga third party. No, kasi nagiging 9 of cups lang din. Ang nakikita ko dito, pwede rin may mga anak ano, sa nakita ko dito. Na dito rin yung sitwasyon na isa sa inyo kasi is nag-iisip, kung lalo kung may third party, nag-iisip talaga ang isa sa inyo na if this relationship is mag-end. Yun ang nakikita ko dito. Ate, mag-end ba? Ang nakikita ko kasi dito is, hindi ko pa nakikita siguro after 2 years to 3 years. Ay, joke. Ate Salbahe, pwedeng weeks. Hindi, wag naman sana, Diyos me, yung marimar. Pwede rin kasi na nag-aaway kayo or hindi minsan hindi kayo nagkakain. Kasi nakikita ko dito sa sitwasyon mo na nagkakaroon ng hindi pagkakasundo, ando yung pagtatalo, ando yung alitan, 'di ba? Ando talaga yung wala yung tiwala, wala na yung believe, no? Yun. Kaya ingat na lang din. Kung talagang kahit na merong blockage dito sa relationship na to, kailangan mong kumapit. Kung sino man sa inyo dapat kumapit. Pero kung wala naman kayong third party dito, wala ba talaga ate? Kung wala nga, sa mga third party kanina ganun, no? Meron talaga. Kung wala naman, nahandin yung sitwasyon na hindi lang talaga kayo nagkakasundo. No? Nagkakaroon ng salungatang energy. Yan, nagkakaroon ng pag-aaway kung nakikita sa inyo. Dalawa. Pero kapit-kapit lang, no? Kumbaga iba sa inyo tuloy mo yung pagbubulag-bulagan ng isa sa inyo. O kaya magiging tahimik. Diba? Nasa sa inyo rin naman yun. Tingnan natin ang iyong money. Pagdating sa money mo. Uy, may lalabas daw sa'yo na malaking pera. Or magiging may gastos. Ako nakikita parang may either maliliit na yan, pag pinagsama-sama malaki na siya. Pero may malaking paggastos o may sobra-sobra yung gastos ako nakita. Pagdating sa pera mo, ang nakikita ko sa iyo dito is, yes, you value your money. So nakita ko dito, you value your money. Nandun naman yung sitwasyon na sana hindi ma-stuck. There's a victory and success naman ako nakikita kasi dahil sa mga project na darating sa iyo or mga idea na gusto mo i-force. So this time, sa nakita ko sa iyo dito, nakikita ko sa iyo dito, nasa sa'yo din kasi yung susi, kung mas gusto mo talagang mag-success at magkaroon ng pagbabago, is gawin mo naman daw. But ang nakikita ko kasi, hindi ko alam kung may tutulungan ka or may taong hihingi sa'yo na tulong or maybe this is you.
may sinasabi kasing doctor hospital or pwede rin may nakita rin sa kondit, ganyan. Kung saang aspeto ng buhay mo yan, may mga confine, hospital, check-up, or doctor ako nakikita, parang ganon. Or someone need to heal, pwedeng ganon is magkakaroon. Siyempre, pag nandun na yung point na yun, kasama talaga yung pera, no? Mapapagastos ka talaga. Yun ang nakikita ko sa iyo. Or maybe sa sarili mo is something need to heal, kung may mga bagay ka na inaasam na maging maayos yung health issue mo, if ever, or someone, pwedeng magulang or tao who's connected sa iyo. Ang advice, sana walang mangyaring ganun sa lahat sa inyo. When it comes sa advice, okay, when it comes sa advice is, ang nakikita ko dito is huwag ka daw masyadong magsayang ng oras sa isang sitwasyon na hindi magiging okay o hindi mag-work out. Ang sinasabi, try a new path or baguhin mo daw yung perspective in life mo. Whatever holding you back sa nakaraan, this is time to let it go rin. Ang nakita ko ito, maging more on wiser and stronger ka rin this time, and mag-focus ka daw sa family mo, no, or sa mga tao na mahal mo sa buhay. Ganyan. May mga getting together pala, no? May mga travel kayo? Okay, yun na nakikita ko sa'yo dito. And syempre, you need to take good care when it comes sa sarili mo din. Tsaka you need to be aware din sa feelings ng ibang tao, lalo na kapag nagsasalita ka. Medyo ingat na lang din, ano, para isipin mo rin kung masasaktan sila or hindi, ganyan. Kung makakasagasa ka or hindi. Yan. Ingat-ingat lang din. Basta you need to be very careful, no, para wala rin na magkaroon ng sad and emotion or disappointment sa buhay. Ingat lang din, ano. Yun, try a new path in your life. Kaya nandito rin si Leg. Be stable and look to the future. Arigato namaste, God bless.